Okay, anong gagawin tayo? Ito. Extreme Model 32. Extreme ang tatak. So ito yung mainboard niya. Nabuksan na natin kasi pina-check up ng may-ari. So ang problema nito, no power. Wala siyang ilaw dito. Tapos nung nag-check tayo kanina, mayroon naman siyang supply dito sa filter pero wala siyang out dito. Kasi na-detect natin dito, short yung 12 niya, tapos yung sa backlight naman niya, lobo yung capacitor dito. Ayan. So check natin ulit yung kanyang 12 volts. Buzzer lang tayo. Tapos short natin. Okay, mayroon. So try natin. So, yun no. May resistance siyang 1.4, 1.5. So short yung 12 natin. So hindi pa natin alam kung saan yung short nito, kung sa diode. Pero kadalasan sa mga ganitong board, nasa diode ang short. So tanggalin natin to. Yan. So natanggalan natin yung diode. Check natin ngayon dito kung shorted. Okay. So hindi na, no? Yan, no? Open na siya. So ito lang ang problema siguro niya, yung diode na ito. Yun, no? 2.1. So yung isa, minsan yung isa niyang buo, sira din, ano? Sira din yung isa niya, oh. So magkabila na yung sira nito. Okay, so papalitan natin tong diode. Hanap lang tayo sa mga scrap natin yan, yung mga segunda mano na parts. Tapos ito papalitan din natin yung isang kapasitor na lumobo. Okay, so ito na, napalitan na natin siya ng malaki. Yung malaki na kinabit natin kasi ito yung original niya. So malaki ito, galing din to sa 12 volts na power supply. Tapos ito naman, yung dating 50 volts, ginawa naman natin 100 volts na 100 UF. So medyo matangkad ito kaysa ito. Okay, so try natin, titingnan natin kung buo pa yung pinaka primary nito. Kasi pwedeng nang dahil sa diode, hindi na nag-trigger yung secondary nito. Kaya hindi na siya nagkaroon pa ng supply sa secondary. Check natin kung may buzzer. Okay, so tumaas na yung value niya. So titingnan na lang natin kung magti-trigger pa itong primary natin. Kasi wala na tayong short dito sa secondary natin. Okay. Okay, so testing natin. Titingnan natin kung yun lang yung sira niya, yung isang kapasitor saka yung isang diode. Tapos so pag nag-test kayo, wag mo na ibabad yung saksakan, ano, kung hindi pa kayo sure sa ginawa nyo. Wag nyo muna tong ibabad. Sundot-sundot nyo lang muna. Kasi pag binabad nyo tapos may problema pa pala yung circuit nyo, pwedeng magkaroon ng problema ulit yan. So kung sigurado naman kayo sa ginawa nyo, pwede nyo na siyang ibabad. Okay? So ito, check natin. Yan. So mayroon na tayong 12 volts. Baliktad lang yung ating test probe. Yan, 12 volts. Tapos napansin ko umilaw na siya, yun, no? Nagkaroon na siya ng backlight. May backlight na siya. Ibig sabihin, yun lang talaga ang problema ng unit natin. Ang main problem niya, yung diode nag-short. Tapos ito, pinalitan lang natin. Isa lang naman yung lumobo. Ito, supply sa ilaw to. Backlight niya. Ito yung sa main. Supply natin, 12 volts niya. So, nung nag-short yung 12 volts niya, yun, talagang tumirik na siya. Yan, no signal na. Okay, so okay na ito. So, tingnan natin ito. Okay, walang init. Laki kasi yung pinapit natin. Yung original kasi niya maliit lang. So mas matibay ito. Tapos yung sa backlight natin, okay naman. So sasarado lang natin to, tapos okay na yung gawa natin. So sa mga bago lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe